Amen. Yan, magandang umaga sa ating lahat at tayo magsimula na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At tuloy natin yung aklat ng Roma, chapter 14. Konti na lang. 15, 16, hanggang 16 lang itong Roma. Sa 14 na tayo. Noong nakaraan, sa 13 tayo, paggalang sa pamahalaan at yung sa kapwa, sama yun. Hanggang 14. Kaya ngayon naman sa Roma chapter 14 na tayo. Huwag hatulan ang iyong kapatid. Pero bago yun, tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito. Muli kami sa dumudulog, Panginoon, gabayan mo kami sa aming pag-aaral. Nawa, Panginoon, ay paunawa mo sa amin ang iyong banal na salita, ang iyong banal na Espiritu, Ama. Sa pangalan ni Jesus ay patuloy mong pakipisanin sa amin upang samahan kami masigit namin maunawaan at maisagawa ang lahat ng aming na pag-aaralan buhat sa iyo. Purihin ka, Panginoon, pagpalain mo kami at lahat ng taong abutin ang tinig na ito, lalo na yung mga taong magbibigay pahalaga na pakinggan ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Yan, salamat sa ating Panginoong Jesus. Purihin ang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Yan. Roma chapter 14, huwag hatulan ang iyong kapatid. Sabi ron, Roma chapter 14 verse 1, tanggapin ninyo ang mahihina sa pananampalataya at huwag hatulan ang kanilang pananampalataya. Yung mga hindi gaanong malalakas, yung hindi gaanong sapat ang kanilang kaalaman patungkol sa ating Panginoong Hesus, yung paniniwala nila. Sabi doon, at huwag hutulan ang kanilang pananampalataya. Huwag natin silang husgahan o maliitin. Yan. At lahat naman tayo ay pantay sa paningin ng Diyos. Sa katunayan nga, yung mga hindi pa marurunong, yung mga mas na gusto ng Diyos, sa totoo lang, pinamahal ng Diyos, yung mga hindi gaanong malalakas. Parang ano lang yan sa ibang bahagi ng kasulatan, yung mahihina talaga. Mas mahal ng Diyos siya. Kasi tayo malalakas, malakas na tayo Ano ba problema sa ating pananampalataya? Kaya dapat tayong malalakas, mas focus tayo sa mahihina para mas lalo silang lumakas. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. Yan. Kasi kailangan ng mga mahihina na mapalakas. Kaya tayo malalakas, tulungan natin sila sa lahat ng pagkakataon para lumakas yung kanilang pananampalataya. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. Kasi pagka matanda na tayo, karne sa mga hindi pag-aano o gulay, prutas, sa pagkain literal. Pero sa salita ng Diyos, mga karne mo matitigas, yung mga gulay, yung hindi gaano. Yan. Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ng taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman sapagkat siya ay tinatanggap din ng Diyos. Yan naman ang paniniwala natin. At pare-pareho lang tayong tinatanggap ng Diyos. Sa totoo lang, pare-parehong paningin ng Diyos sa atin. Sa mabutit masama, pantay lang yan. Ano pa, sa mga malalakas ang pananampalataya, sa may hina, parehas lang yan. Sa lalaki at babae, pareho lang yan. Sa bata at matatanda, pareho lang yan. Yan. Huwag hamakin ng tao kumakain ng anuman ang tao kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan na kumakain ng gulay lamang ang tao kumakain ng anuman sapagkat siya ay tinatanggap din ng Diyos. Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya ay karapat-dapat o hindi. Yan. At aariin naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. Kaya tayo hindi natin pwedeng pangunahan sila. Kasi sila at ang Diyos ang nakakaalam ng kanilang relasyon sa isa't isa. Tayo, hindi natin alam yun. Tayo naman, ang atupagin natin,
yung relasyon din natin sa Diyos. Kasi ang may karapatan lang mamusga sa atin, yung Panginoon na pinaglilingkuran natin. Yun yung ibig sabihin niya. May nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tiyakin ng bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Ano ibig sabihin ito? Sa atin, may nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tiyakin ng bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito, alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Iyon namang hindi kumakain ng ilang uri ng pagkain ay gumagawa ng ganoon alang-alang din sa Panginoon, at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Akit ulit tayo sa 5. Yun, nakuha yung ibig sabihin sa 6. May nagpapahalaga ng isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tiyakin ang bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Ano yung sabihin nun? Yung sinagot ng 6 eh. Ano kaya? Sa palagay nyo, ano yung nakikita nyo doon? Sino yung pwedeng mag-explain ng konti? Meron bang gusto mag-share dyan sa inyo kung ano yung nais ng Diyos sabihin? Nais ng talata na ito sabihin sa atin. May nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. Halimbawa, Sabat, day. Tapos tayo naman, Sunday. Yan, ganyan. May naniniwala naman, may iba naman tao, wala. Kahit anong araw, okay lang yan. Tama? May naniniwalang gano'n, kasi okay lang yan. Minsan, hindi sila church pag Sunday o Sabado, hindi paniniwala naman nila. Sa kanila naman, araw-araw. Naniniwala pare-pareho lang yan. Ang bawat araw. At sabi dito, dapat tiyakin ang bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay dito. Ano yung sabihin doon? Sa totoo lang, wala namang problema dyan sa mga araw. Sa totoo lang. Kaya ang sinabi ng 6, ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. So, yung sabihin, sa lahat ng araw na pinaniniwalaan mo dapat, ang Diyos ang konsepto nun. Okay? Dapat ginagawa mo yun para sa Diyos. Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon. Dapat, sa lahat, maging sa pagkain, bawal, sa palagay mong bawal yan, ginagawa mo yun dahil sa Panginoon ang pinag-ilikuran mo sa Diyos. Yun ang ibig sabihin. Pero kung yung ibang bagay ang dahilan mo, kaya hindi mo ginagawa yun, yun ang hindi mabuti doon. Ganun yun. Halimbawa, ayaw mo mag-church pagka Sunday, kasi meron ka ibang bagay na gustong gawin, yun ang mali. Ganun yun. Pero kung para sa'yo, pare-pareho lang ang araw, then para sa'yo, araw-araw, para sa Panginoon, okay yun. Pero kung yung araw na para sa Diyos, gagamitin mo sa ibang mga bagay, hindi okay sa Diyos yun, hindi mali. Kaya, yun yung dapat na laging maintindihan. Sa iba naman, kung mayroon silang paniniwala na yung araw na yun, ay yun talaga yung araw ng Diyos, gawin nila yun para sa Panginoon. Pero kung sa ibang bagay nila gagawin yun, nagkakamali sila. Ganun lang yun, ganun lang kasimple yun. Walang problema dyan. Ang problema lang dyan, kung yung mga bagay na yung ginagawa mo, hindi ang Diyos ang konsepto. Pero kung ginagawa mo yan, ang Diyos ang dahilan, hindi tayo nagkakasala, no? Ganun lang kasimple yan. Kasi marami tayong mga dahilan sa ating mga buhay. At ang nakakalam lang yan, tayo sa sarili natin. Pero isipin natin na hindi tayo makakapagtago sa Diyos. Alam ng Diyos yung lahat ng bagay sa atin. At nagkakasala tayo ron. Kapag nakita ng Diyos sa atin na hindi tama yung ating konsepto ng paglilingkod sa Kanya. Yan. Ang nagpapahalaga ng isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Iyon namang hindi kumakain ng ilang uri ng pagkain ay gumagawa ng ganoon alang-alang din sa Panginoon. Kasi ibang paniniwala, may mga bawal sa kanilang pagkain. Ginagawa nila yun dahil yun yung paniniwala nila na yun ang nais ng Diyos. Yun, kaya walang problema sa bagay na yan. Kaya hindi dapat natin saklawan sila sa kanilang paniniwala. At nagpapasalamat din siya sa Diyos. At nagpapasalamat din siya sa Diyos. Kaya hayaan natin ang Diyos ukol sa bagay na yun. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili.
Kung tayo'y nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. Kaya kapag tayo buhay ngayon, dapat yung buhay natin binibigay natin sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. At hanggang sa kamatayan dapat, sa Panginoon tayo, hindi tayo matingag. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay tayo'y sa Panginoon. Talaga naman, na dapat talaga sa Panginoon, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Kaya si Kristo, kaya dumating dito para sa ating lahat. Tayo mga patay sa pananampalataya at sa mga buhay sa pananampalataya, malakas o mahina, si Kristo ay dumating para sa atin. Tandaan natin yan. Sa spiritual, ang sinasabing patay dito, yung mga hindi nakakilala sa Diyos, yung mga tayong mga hintil na hindi talaga tunay na anak ng Diyos. Yung mga walang paniniwala sa Diyos, yung mga patay, ibig sabihin. Yung mga buhay naman, yung mga pananalig, yung mga anak ng Diyos na tinatawag. Kaya dumating si Kristo para sa lahat, hindi lang para sa matutuwid. Kasi yung matutuwid na sinasabi, yung mga anak ng Diyos, yung mga may paniniwala sa Diyos, yung may pananampalataya sa Diyos. Yan. Kaya dumating si Jesus para sa lahat, maging sa atin din ng mga, hindi naman mga Israelita talaga, na mga anak ng Diyos. Kaya nga, yung kapag-awa niya umabot sa atin, salamat sa bansang Israel. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Yan. Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Kaya huwag tayo mga hatol sa ating kapwa. Yung pinangungunahan natin yung mga bagay, huwag natin gagawin yun. Oo, kuminsan nagagawa natin, pero ipaghingi natin yun ng tawad sa Diyos. At magsimula tayong magbago. Huwag natin saklawan yung mga bagay na Diyos ang dapat nakakaalam. Huwag natin pangunahan ng Diyos. Hindi kasi tayo, hindi natin alam yung laman ng isip at puso ng bawat kapatiran natin, ng bawat tao. Kasi kuminsan, akala natin sa paglabas, hindi siya seryoso. Yung pala sa pangloob pala niya, seryoso pala siya. May mga ganung bagay na hindi natin nakikita na tanging nakakaalam ang Diyos na nakakasaliksik ng kanilang mga puso, ng ating mga puso. Kaya yun. Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Lahat tayo. At hindi tayo makakapagtago sa Diyos. Lahat ng mga bagay na nakatago, lantad yan, na talagang maiisiwalat pagdating ng araw na yon. Sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. Yan, dapat yun ang ating ginagawa. Lahat tayo nabubuhay dahil nabuhay si Jesus, nabuhay, buhay ang Diyos. Dapat tayo talagang lahat ng nabubuhay, ang tuhod ay luluhod at magpupuri sa Diyos. Kaya pananagutan natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Kaya ingat tayo kung paano tayo mabuhay sa mundo. Kasi pagdating ng araw, papanagutan din natin yun sa Diyos. At hindi tayo makakapagtago. Lahat ng gawin natin, sabi ng mga ngaral 12:14, 13-14, lahat ng gawin natin, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Tapos 1 Corinthians 5:10, lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng parusa na ayon sa ating mga mabubuting ginawang mga ginawang mabubuting masama nung tayo nabubuhay pa. Kaya hindi tayo makakaiwas sa paghukom. Yan. 13, huwag na nating hatulan ang isa't isa. Huwag na rin tayong maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Yan. At huwag din natin gagawin yun. Huwag tayong maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Bakit? Sabi ng Bible, libaling bitinin ka na sa liig. Huwag ka lang maging sanhi ng pagkakasala. Kaya ingat tayo. Mabigat yun. Kaya iwasan natin na huwag maging dahilan ng pagkakasala ng ating mga kapatid. Kasi kapag tayo naging dahilan ng pagkakasala niya, mabigat. Lalo na kung naturuan natin sila ng mali. Yun ang mabigat dun eh. Lalo na, halimbawa, naturuan mo ng mali ang isang tao, tapos bigla siyang lumisan sa mundong ito. Kasi kamatayan, hindi natin alam kung kailan. Tapos napahamak siya, sigurado pahamak yun eh. Hindi mo man lang naipakilala sa kanya si Kristo, mali yung inaituro mo sa kanya.
hindi napahamak siya sa impyerno. Yun. Kaya nakakalungkot isipin, kaya dapat nasa tamang landas tayo sa buhay natin kasi maraming taong napapahamak din kung minsan dahil sa atin. Kaya nga yung mga huwad na guro, ang mga propeta, mabigat ang kaparusahan sa kanila pagdating ng panahon. Kaya ingat tayo. Kaya pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginawa. Roma 14:13, huwag na nating hatulan ang isa't isa. Huwag na rin tayo maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. 14, dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Sa Bible ba, ilang pamagat dyan? Sa ilan yung Roma 14? Ilang pamagat? Anong verse yung isa? Sa natapos? Sa 14 ha? 14. Kasi dito yung makita eh. 12, yan, okay. Anong pamagat doon? Diyan. Yung huwag hatulan ang iyong kapatid. Pareho lang din, di ba? Kasi pag hatol eh. Hatulan ang iyong kapatid. Hanggang doon yun, sa 12. Tapos 13. Huwag maging ang sanay ng pag-aasala. Yan, huwag na maging sanay ng pagkakasala. Ayan. Oo, yun. Naramdaman ko, ko lumampas ako. sa apps kasi wala yung pamagat niya. Dire-diretso lang. Kasi isang chapter lang siya. Sabi ko lumampas ako kanina. Naramdaman ko, lumampas ako. Yan. Kaya yun, sabi rito, huwag tayo naging sanhi na ng pagkakasala. Nung una, huwag tayo mga hatol. Roma 14, 1-12. Yan. Huwag tayong hahatol sa isa't isa. At imbis yung may hina, huwag natin hatulan. Pagkos, tulungan natin sila. Yung mga hindi pag-aanong malakas yung pananampalataya, yung hindi pag-aanong kilala yung Diyos, dapat matulungan natin sila. At huwag hatulan, huwag natin silang maliitin. Kagaya nung tagpo sa templo, yung nagdadasal yung isa, dagukan niya yung dibdib niya. Hindi siya makatingin sa Diyos. Samantalang yung isa, nanalangin. Salamat Panginoon kasi hindi niya ako katulad. Ako nagbibigay ng ikapo. Ako naglilingkod sa iyo. Samantalang yung isa na yun. Yun, yung ganung bagay. Huwag natin gagawin yun. Ayaw ng Diyos ng mapagpataas. Ang gusto ng Diyos, yung meron kang pag-ibig. Una, higit sa lahat sa Kanya. Pangalawa, sa kapwa. Kaya, yung kapwa natin, pag nakikita natin nanghihina, palakasin natin. Kailangan natin bahagian ng init yung kapatiran natin ng lalamig. Yan. Kaya hindi kasi tayo nabubuhay sa mundo ng nagpapagalingan, nagpataasan, hindi. Ang ating mga gantimpala pagdating ng panahon ay nababase sa kung paano tayo nagiging mapagkumbaba kagaya ng Kristo. Pilipos 2:6. Pagkamat siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitan. Okay, sige. Pilipos 2:6. Basahin natin. Balikan na lang natin mamaya Roma 14. Pilipos, babasahin ko lang ng mabilis. Yan, nasa laba ko. Pilipos 2:6. Ito. Rito. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, hanggang nabubuhay dito sa mundo. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Kapag sinabi mong kamatayan sa krus, ikaw lang ang malalang tao na buhay sa mundo sa panahon na yon. Makasalanan ka sa Israel. Sa totoo lang, pag binago ka sa krus. So, ibig sabihin, si Kristo naging tao at nabuhay ng karaniwang tao at hindi lang yun. Nagtiis siya ng pakumbaba hanggang kamatayan. So, ibig sabihin, nagtiis siya kahit pinararatangan siyang makasalanan, kahit hindi banal siya. Siya ay Diyos, siya ay banal. Kasi siya ay anak ng Diyos, kaisa-isang Diyos. Hindi siya galing kala Eva at Adan, wala siyang kasalanan. Iniluwa lang siya sa pamamagitan ng Mary, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Si Mary galing kala Eva at Adan. Kaya si Mary may kasalanan. Pero si Kristo, hindi galing sa ginagawa ng tao kung bakit siya nabuo.
siya ay galing sa banal na Espiritu ng Diyos. Kaya siya nabuo at wala siyang dugong makasalanan. Kasi Espiritu siya. Galing siya sa banal na Espiritu. Naging tao lang siya. Yan eh. Kaya yon. At dahil dito, sabi ron, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan. So kita binanggit, masunurin hanggang kamatayan. Saan yun? Hanggang kamatayan. Ibig sabihin, hanggang kamatayan ng tao. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Maging ito man ay malalang parusa. Kasi pag pinako ka sa krus ng balon, ikaw lang ang makasalanan ka talaga. Kumbaga sa kulungan natin dito, pinatulang kang pitay kung mabigat ang kasalanan ginawa mo. Pero si Jesus, tinanggap niya yung kahit hindi niya ginawa. Yan. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Dahil bakit siya tinaas? Dahil sa nagpakumbaba siya. Kaya sabi ng Matthew, mapalad ang nagpapakumbaba. Ang nagpapakumbaba ay tinataas at ang nagpapataas ay pinababa. Sabi ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo yung krus ko, kalimutan mo yung sarili at sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, huwag mong iisipin sa buhay mo yung sarili mo. Ano ba yung sarili mo? Pride. Yung pride. Pride, P-R-I-D-E. Nasa gitna niya, I, ikaw yun. Ako yun. Yung sin, S-I-N, yung sa gitna ng sin, I, ako yun. Kaya tayo, nandun yung pride, tayo yung mapagmataas. Kaya dapat natin ibaba yung pride na yun upang lubusan din tayo itaas ng Diyos kagaya ni Kristo. Ayan. Sa gayon, sa pangalang Jesus, at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya dahil nagpakumbaba siya, tinanggap niya ang lahat at sumunod lang sa sama, ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano yung pangalan na yun? Bakit higit sa lahat ng pangalan na yun? Ano yung pangalan na yun? Na higit sa lahat ng pangalan. Pangalan ng Ama, saan matatagpuan? John 17, 11 to 12. Pakibasa, paki-highlight ka, Brother Joshua. John 17, 11 to 12. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo, si Jesus to nananalangin. Iwanan ko lang sa sanlibutan ito, ngunit sila'y nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong, yung Ama, kausap niya, pangalan ng iyong pangalan, yung Ama. Ang pangalan mo, ang pangalan ng Ama na ibinigay mo sa akin, ang pangalan mo na ibinigay mo sa akin. Kasi pangalan ng Ama, binigay sa anak, Jesus. Pinalagaan ko sila, pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan, yung primilya, ginamit niya sa mali ni Judas. Pwede naman siyang magbalik loob eh. Amen po ba? Kaya napakahalaga yan ha. Dahil sa magagawa natin yung kapakumbabaan natin, kung magdidesisyon tayo sa sarili natin, kakalimutan natin yung sarili natin. Tama po ba? Alam po ba yung ating ibig sabihin? Paano tayo makapagpumbaba? Magdesisyon ka sa sarili mong talikuran mo yung sarili. Paano? Roma 12:1. Iaral ninyo ang inyong mga buhay bilang banal na handog, buhay at kaaya-aya sa Diyos. Amen? Yan, yun ang anya. Inulo lang natin. Piniliwanag lang ng konti para malinaw. Balik na tayo sa Roma 14. 14:14 na tayo. Roma 14:14. Yun, yung kanina, huwag natin maghahatol sa iba, magpakumbaba tayo, ituring natin higit ang iba sa atin. Kaya, hayaan natin ang Diyos ang humatol sa isa't isa. Sabi ron, yung mga pinapahalagahan nilang mga bagay, ang araw, wala nang problema doon. Kung ano bang araw ang gusto mong sambahin ng Diyos. Ang mahalaga, ang Diyos ang sinasamba mo. At dapat yung totoong Diyos. Sino yung totoong Diyos? Na dapat mong sambahin. Si Jesus. Kung hindi si Jesus yung nagkakamali ka na doon, mali na yung paniniwala mo. Yun lang yun. Kaya meron pang ibang talata sa banal na kasulatan na meron nakita yung alagad, sinabi kay Jesus. Marcos 39
39 ba yun? Ano nga? Hanggang 16 lang may basa. 16:39. Hanggang 20 yan. At 29. Hanggang 20 Sige, yan. tingnan mo nga. Kasi pag po na yun, nang balita yung alagad kay Jesus, may nagpapalayas ng masamang espiritu, ginagamit yung pangalan nyo. Teka lang Marcos, nakalimutan ko siya. 9:39. Tama. May 39 yun. Ay. O yun, sige, yun. Tignan natin. Para Okay. makita natin. Yan. Ngunit, ayan. 38, yan. Sinabi sa kanya ni Juan Guro. Eto si John the Beloved, sinabihan si Jesus, si Binang Balita. Sinabi sa kanya ni Juan Guro, nakakita po kami ng isang tao, nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng iyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Pinagbawalan siya ni Juan kasi hindi nga sila kasamahan nila. Kasi 12 disciples sila hindi nila grupo. Pinagbawalan ni Juan, ano sabi ni Jesus sa 39? Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi agad magsasabi ng masama laban sa akin. 40, meron pa ba? Sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Tandaan natin yan kahit hindi pa sila Jesus Victorious Calvary Church o kahit anong mga reliyong pa sila. Tandaan niyo yan. Kung si Jesus ang itinataas niya, ay Jesus sila. Yun nga lang, kapag hindi si Jesus ang itinataas nila at mali ang kanilang paniniwala patungkol kay Jesus, hindi sila kabilang sa atin. Hindi mahalaga yung tatak ng ating samahan. Tatak ng, sabihin mo na kasi tayo, non-sectarian full gospel Ang pagiging born again Christian, hindi rin yun Ito ay personal na relasyon sa Diyos. Non-sectarian full gospel tayo. Ganoon pa man ang sabi ron, kahit hindi natin kasamahan ang iba, mula sila sa ibang mga grupo, kapag si Jesus ang itinataas nila, kasamahan natin sila. Ganon din yung sinasabi rito sa huwag matol. Tandaan natin yan. Kahit anong araw mo pa sinasamba ang Diyos, sabi doon, may nagpapahalaga sa Diyos sa isang araw, sa iba naman, hindi, sa iba naman, araw-araw, walang problema ron. Ang mahalaga, ang pangalan ni Jesus yung tinataas natin. Okay? Pero kapag hindi, yun ang problema mo. Yun ang problema natin. Okay? Yun lang yun. Kaya, sa kabuuan, sabi rito, kanina dapat tayong maging maingat sa yun, sabi rito. Huwag hamakin ang tao kumakain ng aluman, ang tao kumakain ng gulay lamang. Asa na ba yun? Ay ito, sa 5 pala. May nagpapalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala naman pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tiyakin. Yan ang ibig sabihin. Binanggit doon na dapat tiyakin ng bawat isa na tama. Roma 14:5 na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Ayan. May nagpapalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala naman pare-pareho lang naman yung mga araw na yan. Pero dapat tiyakin mo ang bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Ano yung sabihin yun? Pero dapat tiyakin mo na talagang si Jesus yung pinaglilingkuran mo dyan. Pero kapag sabi mo, ayan yung araw ng Panginoon, tapos iba yung ginagawa mo, hindi tama yun, mali yun. O dapat araw-araw, pwede naman, pwede naman, walang problema, pero dapat si Jesus yung pinararangalan mo araw-araw. Kung hindi, yun yung mali. Yun ang ibig sabihin niya. Kaya walang problema sa mga bagay na yan. At sa hatulan, Diyos ang nahahatol sa atin kasi Diyos ang nakakaalam ng laman ng isip at puso natin. Kaya lang, dapat tama ang nilalaman ng isip at puso natin upang hindi tayo hatulan ng Diyos. Amen? Kasi pagdating ng araw, haharap tayo sa Kanya 1 Corinthians 5:10. Mangangaral 12:13-14 at marami pang iba. At maging dito sinabi, lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Kaya tuloy na tayo sa Roma 14:13. Ano yung pamagat nun? Huwag maging sanhi ng pagkakasala. Kaya ingat tayo na huwag maging sanhi ng pagkakasala. Kasi di ba lang bitingin sa liig, di ba pumunta ka sa langit, nang putol yung kamay mo o yung paa mo. O
O wag lang buo yung katawan mo na pupunta ka sa impyerno. Kaya mag-ingat tayo, huwag tayo yung ibubuyo yung kapwa natin, huwag nating hahamakin yung iba. Huwag tayo magiging dahilan na masisira yung isang tao nang dahil sa atin, mabigat yun, kasalanan yun, sanhi ng pagkakasala. Magdaramdam kasi sila doon at mag-iisip ng hindi maganda yung iba. Eh paano kung yung lamang pala ng isip at puso niya ay malinis sa paningin ng Diyos, tapos siniraan mo siya sa iba, nagalit yung iba sa kanya, nang dahil sa iyo, patay ka doon, yari tayo doon. Madaling salita, kapahamakan at kaparusahan ang naghihintay sa atin. Tandaan natin yan. Huwag natin hatulan ng isa't isa, 13, huwag na rin tayong maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Dahil sa aking pakikisakit ng Panginoong Hesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Kung sino man ang nininiwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. Kapag iniisip niya ito ay marumi, marumi nga talaga yun sa kanya, paniniwala niya yun eh. Kaya kung dahil sa kinakain mo, ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Kasi dahil sa iyo, natitisod siya, kasi para sa kanya marumi yun, hindi na rin ayon sa Diyos yung ginagawa natin. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos na ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Hindi tungkol sa, kasi maraming tao sa pananampalataya, sa paniniwala, may mga bawal pagdating sa pagkain. Minsan bawal yung baboy, minsan bawal dinuguan, may mga kaliskis. Yung panahon ng Old Testament, meron pa rin gumagawa niyang panahon ngayon. Pero wala namang problema rin sa kinakain. Hanggang natin. 16, pag ingatan mo ang inaakala mong tama, ay huwag masamain ng iba. Kasi mahirap maging sanay ng pagkakasala. Kung paniniwala niya yun, ikalang natin yun. At huwag na rin natin ipilit yung sa atin. Kasi paniniwala niya yun. Ang una, ang mahalaga, yung kagaya kanina, ay ginagawa niya yun para sa Diyos eh. Nung pakialam natin doon, siya at ang Diyos ang makakaalam noon. Ang mahalaga, huwag kang maging sanay ng pagkakasala. Sapagkat ang paghahangin ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Hindi naman doon naliligtas ang tao, wala namang bagay yun eh. Wala namang problema sa pagkain eh. Walang problema doon eh. Kaya sabi dito, hindi naman patungkol doon yung kaligtasan. Ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin, yung kaligtasan hindi tungkol sa pagkain, kaya huwag nyo nang pag-aksayang pa ng panahon yan. Hayaan nyo na yun sa kanilang mga paniniwala. Huwag nyo nang debatihin yan. Huwag nyo nang pag-usapan pa yan. Huwag nyo nang pagkalunan ang ibig sabihin. Pwede naman, paliwanag, pero yung mag-aaway kayo ng dahil doon at dahil doon magkakabahagi kayo, huwag nyo na lang pagkalunan, huwag nyo na lang pag-usapan. Mas maganda ba? Ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan, at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Ang kaligtasan kasi ay patungkol sa banal na Espiritu na nasa sa atin. Kasi ang totoo, walang taong maliligtas nang wala ang banal na Espiritu sa kanyang puso. Kasi yun ang tatak ng kaligtasan. Kaya napakalaga ng banal na Espiritu. Yung kasi si Jesus na tinanggap mo sa buhay mo, bilang iglesia. Nakatibayan na ikaw ay iglesia. Namumuhay na sa ulo mo si Kristo. Tayo ang katawan. Yun ang ibig sabihin. Ang naglilingkod kay Kristo nang may ganitong kaisipan ay pinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpatibay ng pananampalataya ng isa't isa. So, ibig sabihin, mas pahalagahan natin yung mga bagay na nauukol sa pagpapalakas ng pananampalatayang mahalaga, yung pagkakilala ng lubos kay Kristo, yung kung paano mapapanahanan ang buhay niya ng banal na Espiritu upang maligtas din siya. Doon na lang tayo mag-focus, hindi sa mga pinakain, sa mga baga, mga bawal, huwag na doon. Hayaan na natin ang Diyos doon at siya kung ano yung pananampalataya niya ukol sa mga bagay na yun. Huwag ninyong sirain ang gawain ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maaaring kainin kasi meron din naman mga tao. Hindi bawal nga yan, tagang pinagpipilitan nila yan. Kaya sinabi rito, huwag ninyong sirain ang gawain ng Diyos dahil lamang sa pagkain. At sa totoo lang, sabi rito, lahat ng pagkain ay malinis at maaaring kainin lahat. Pwede natin kainin lahat, sabi rito. Ngunit hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Pwede kainin ng lahat sa totoo lang. Kaya lang, huwag natin
hinahayaan na magkakasala yung iba dahil sa ating kinakain. Kasi may iba naman tao talagang hindi kumakain nun. O, sample, kapag may sakit ka sa high blood, bawal sa iyo baboy. Huwag mo nang pilitin, baka lalo siya mapahamak. Okay? O kaya lang, sa iba din, akala nila, marami talaga yung baboy. Kasi nga, yung time nung sa nagpalaya si Jesus ng masamang espiritu sa sinasapian, doon sa sementeryo, nakiusap, baka pwede pumasok kami doon sa mga baboy. Yan, yung si Batalyon. Sino ka? Ako si Batalyon, sabi niya, na marami, ibig sabihin, marami sila na nasa isang tao. Unit of 6,000, ibig sabihin ng batalyon. Unit of 3,000 to 6,000, hindi ako nagkakamali. Pag sinerch mo sa Google, ang ibig sabihin ng batalyon. Unit, 3,000 o 6,000 pataas na bilang ng mga evil spirit na nasa isang tao. Buruin mo yun, isang tao, ang laman ng kanyang, ang evil spirit niya, 3,000, 6,000. Ang dami, kaya nga batalyon kung tawagin. Kaya tayo sa buhay natin, mag-ingat tayo kung paano tayo mabubuhay. Okay? Kaya, ngunit hindi mabuti ang magkasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Mabuti ang huwag nang kumain kasi hindi naman ang kaligtasan, rating ko lang, hindi patungkol sa kinakain. Bagamat lahat ng pagkain ay pwede natin kainin. Pero napakahalaga na ginagalang din natin yung paniniwala ng iba kasi ginagawa nila yun dahil din sa paglilingkod nila sa Panginoon. Yun yung paniniwala nila. Yan. Mabuti ang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Kasi may mga paniniwalang bawal ang karne. Tapos sabi ng Bible, bawal maglasing. Diba? Pero sabi ng pastor, sabi kasi ni Lucas ba yun, Pablo, uminom ka rin ng alak. Tama? Bilang gamot sa sikmura. Paliwanag ko lang konti. Nung panahon nila, iba yung alak natin ngayon. Okay ba? Yung mga alak natin ngayon meron talagang pampalasing. Tama ba may mga chemical dyan na hinahalo para maging malasing tayo? Yung panahon naman nila, yung alak, mga galing sa purong-purong mga katas ng mga prutas. Minsan sa mga palay, yan. At nakakalasing din naman yun. Yun yung kaibahan ha. Ngayon kasi, ang konsepto ng tao ay gumagawa sila ng alak talaga na nakakalasing. Kaya kapag pinimersan, ang lakas ng Red Horse. Diba? Eh yun talaga ginawa para panlalasing. At ito pa isa. Sabi ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong maglalasing. Wala naman sinabing huwag kayo inom ng alak. Pero hindi ko sinabing uminom kayo ng alak. Ang sabi ni Pablo, kung magkakasala ang iba nang dahil sa iyo, yun ang masama. Eh ngayon, tayo tinatawag ng mga born-again Christian. Tinatawag, pakinggan nyo ito ha. Tayo tinatawag ng mga born-again Christian na kilala na hindi umiinom ng alak. Tama? Tapos makikita ka ng ibang mga reliyon na bumibili ng alak sa tindahan. Ano isipin niya? Nagpapanggap kang banal. Okay? Nagkakasala siya sa isip. Okay? Kaya huwag na lang. Kaya sabi rito, huwag ka na lang maging dahilan ng pagkakasala ng sarili ng kasi kapag nangyari yun, kawawa ka, ikaw ang dahilan, makasalanan ka talaga sa mata ng Diyos. Kaya kung sa palagay mo, makikita ka ng mga kapitbahay mo at pag-iisip ka lang di maganda, huwag mo na lang gawin. Okay? Hindi sinabi ng Diyos masamang uminom. Dahil ang pinagbabawal masamang maglasing. Bakit ka ba nalalasing? Ano ba ginagawa mo? Umiinom ng marami. Umiinom ng may kainuman. Okay, alam, marami inom mo. Tama? Tsaka isipin mo din, yung panahon kaya sinabi niyang uminom ka rin ng alak kasi may sakit siya sa sikmura. Oo. Nalamigan yung kanyang sikmura, alak mainit. Katas yan ng herbal yan eh. Herbal medicine yan. Pero hindi yung Red Horse. Hindi yan yung mga emperador, hindi yan yung wala pang noon. At saka yung alak na ginawa ni Jesus noon kasi kapag hindi tubig, may lasa, alak na sa kanila yun. Tama? Pagka yung tubig may lasa, kaya nga, yung tubig ginawang alak ni Jesus. Di ba? Naghimala siya, unang himala niya sa kanan. Yung naubusan ng alak. Yung tubig, naging alak. Kasi sa panahon, para sa pag-aaral lang to sa mga nag-aaral, ang conclusion nila ron, kasi yung tubig noon, kapag may lasa na, alak na tawag nila noon. Tama po ba? Juice.
juice. Katas ng ubas. Ano tawag doon? Grapes juice. O tama? O ano pa? Apple juice. Katas ng pineapple juice. Dinurog na pinya. Tama ba? Kaya sabihin na lang natin juice yun. O hindi ko ba? Wala sa Bible yun. Pero sabihin na lang kasi katas yun ng mga prutas. O, pero hindi kagaya ng alak na yun talaga na mayroong chemical na nakakalasing. Kung nagkakamali man ako, patawaran ako ng Diyos sa kanyang pagpapaliwanag. Pero yun ay sa mga eksperto na pag-aaral nila. Kasi wala pa namang mga kagaya ngayon teknolohiya noon na gumagawa ng mga chemical na talagang chemical na nagpapalasing. Ang maliban doon, alcohol. Ang ginagamit lang yun, puro katas ng, kaya tawag doon, juice. Di ba tawag sa mga katas? Juice. Dinurog na prutas, juice. Kaya, maaaring juice yun. Maaari. Kasi yun yung, pagka hindi tubig walang lasa yan eh. Di ba? Kapag naging matamis na yan, at may lasa na yan, juice na yun. Tama ba? Bumili ka ng tang. Haluan mo yung tubig. Di ba? Nagkakaroon ng lasa. Anong tawag mo doon? Tang juice. Tama? May flavor yan. Orange. Mango, o kahit ano-ano pa gusto mo. Pero hindi ubas, grapes. Di ba? Ganun yun. Kaya, maging ano lang tayo, maging malawak. Pero sabi dito, ng Bible, huwag kayong maglalasing. Sisirain ito ang inyong mga buhay. Kasi kasama yan sa pita ng lamang. Ayan, tandaan niya na. Kaya, wala naman binanggit masamang uminom. Ang binanggit, masamang maglasing. Kaya lang, kung magkakasala yung iba lang dahil sa'yo, huwag ka na lang magtangka kasi mabigat ang parusa sa'yo. Kaya huwag ka na lang maglasing. Mabubuhay ka naman eh kapag hindi ka umiinom ng alak eh. Tama? Uminom ka na lang ng juice. Bumili ka na lang ng tang. O kaya bumili ka ng blender. Bumili ka ng totoong prutas yan. Hindi ka magkakasala yan. Kasi juice yun. Juice. Kahit grapes pa, damihan mo, okay lang yan. Huwag ka lang sumobra. Kasi ikaw din yun, baka magkasakit ka naman. Yan, gano'n. Kasi nga ako, pag kumakain ng ubas eh, yung kalahating kilo, nahihilo ko eh, pag kumakain ako eh. Oh. Kaya, kailangan mo, huwag ka rin sumobra kasi nakakalasing talaga yun. Kaya gano'n, kahit kainin mo lang siya, yung prutas, mahihilo ka din. Dahil alak din yun eh, sa totoo lang, kasi katas yun ang ubas eh. Kaya alak yun noon eh. Kaya ako yun. Kaya gano'n. Ayun maging malawak tayo at manalangin sa Diyos na bigyan tayo ng knowledge and wisdom para sa bagay na ito. Amen? Amen po ba? Amen. Naintindihan ba? Saan naman tayo natapos? Roma 21. Mabuti ang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak. Tama. Kasi baka makita ka pa ng ibang umiinom ka eh. Magkasala pa sila. O gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Yan o. Mabuti ang huwag kumain pero hindi ka pinabawalang kumain ng anuman. Pero sabi dito, maganda na lang na hindi ka kumakain o umiinom ng alak. Kasi hindi naman sinabing masamang uminom ng alak. Ibig sabihin, maganda na lang na huwag mo na lang gawin yun. Kasi para hindi maging sanhi ka ng pagkakasala. Tandaan nyo yan kahit ako hindi ko sinasabing masamang uminom. Pero mas maganda, huwag na lang kayo uminom. Kasi baka magkasala pa yung iba dahil sa inyo. Yun. Sabi naman ni Pablo, kapag nagsusulat siya, ito ay hindi utos ng Diyos. Ito ay sa akin lang para maging maayos yung pakikitungo nyo sa iba. At sa palagay ko naman, sabi ni Pablo, panig sa akin ng Diyos. Kasi hangad ni Pablo yung maging maayos eh. Yung walang pag-aaway, maging mapayapa yung paglilingkod ng isa't isa sa Diyos. Yan, kaya isipin natin yung laging magiging maayos yung ating buhay, paglilingkod sa Diyos, yung ating relasyon sa ating kapwa. Amen po ba? Yan, isipin natin. Ikaw na lamang at ang Diyos ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa bagay na ito. Mapalad ang taong di sinusumbatan ng kanyang budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay na pinaniniwalaan niyang tama. Tandaan niya pag tayo naniniwala, mapalad tayo kung hindi tayo nababagabag sa ating mga ginagawang paglilingkod. Dapat pusang loob at bukas sa ating mga puso yung ginagawa nating paglilingkod. Alam po ba? Kasi alam ng Diyos yun na ginagawa natin yun dahil sa Kanya. O wala tayong
tinatago. Kaya dapat malinis yung ating hangaring, intensyon, pagkakakilala sa Diyos. Amen? Yan. Ngunit, ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, kapag nag-aalinlangan ka, huwag mo na ituloy. Yan. Ay nagkakasala sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Ito, pakinggan niyo ito Kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala kasi niloloko mo yung sarili mo Tama po ba? Kaya huwag nating lulukuhin yung sarili natin. Paano tayo magiging tapat sa Diyos kung sa sarili natin hindi tayo tapat? Tama po ba? Tama po ba? Kaya huwag natin lulukuhin yung sarili natin. Pag alam natin mali, huwag na tayo magkunwari. Halimbawa, masama yung bagay na ginagawa natin. Huwag mo nang daya yung sarili, huwag ka naman panggap, dadahilan ka pa. Alam mo namang mali. Hindi kasi, lulusot ka pa. Alam mong mali pag hindi nag-church pag Sunday. Diba? Alam po kasi, nag-share po ako din doon sa pinuntahan ko. Nagdahilan ka pa. Isa lang naman ang katotohanan doon. Sinunod mo yung sarili mo. Para alam mo, para gumawa ka ng para makapunta sa church. Diba? Ganun yun. Ganun tayo mga tao Talagang kakampi kasi natin sarili natin pride. Kaya hindi tayo nagiging tapat sa Diyos. Kaya yun yung sinasabi nito. Malawak ito at dapat bukas ang ating isip sa lahat ng bagay. Ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala. Kaya isipin natin maigi yan. Dapat buo ang ating pananampalataya. Sabagat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Kapag isang bagay pinaniniwalaan mo, yun dapat ang paniwalaan mo. Maging matibay yun. At panindigan mo yun. Pag di mo panindigan yun, sabi rito, kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala. Kaya tayo, huwag natin saklawan yung paniniwala ng iba. Kasi paniniwala niya yun Ngayon, ano gagawin natin? Para sa palagay natin mali yung paniniwala, pray tayo sa Diyos. Huwag natin ipilit. Mag-share lang tayo sa Kanya kung pakinggan o hindi tayo. Salamat sa Diyos. At ipasa Diyos natin ang lahat. Kahabagan siya ng Diyos para mapaniwala naman natin siya sa ating paniniwala. Pero ganoon pa man, yung paniniwala niya, Kanya yun. Kaya huwag natin saklawan yun at hayaan na natin ang Diyos ang pumilos sa buhay niya. At hayaan din natin ang Diyos ang makasaliksik ng buhay niya base sa kanyang paniniwala. Ang mahalaga, hindi tayo nanghuhusga ng kapwa at hindi tayo nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Amen? Yan yung mga bagay na dapat natin tandaan. Kaya napakalaga din itong Roma chapter 14. Ang huwag humatol sa ating kapwa at huwag natin doon tayo magiging sanhi ng pagkakasala. Kasi paano tayo magiging tapat sa Diyos kung hindi nga tayo tapat sa sarili natin? Paano natin mamahalin yung Diyos na hindi natin nakikita kung yung kapatid natin na nakikita hindi natin magawang mahalin? Kaya nga yung utos, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya hindi mahalin mo yung kapwa mo, kundi meron kong karugtong gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung paano mo inaalagaan yung sarili mo, dapat ganun mo din inaalagaan yung kapwa mo. Ang hirap ba? Kapag wala kang makain, nag-aaral pa ng trabaho para may makain ka Ngayon, pag yung kapwa mo walang makain, anong gagawin mo? Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Magtatrabaho ka para sa kanya. Ayun yun, ganun yun. Kaya lang, nagagawa ba natin yun? Hindi. Kasi, siyempre, mahal natin yung sarili natin. Hindi natin mahal yung kapwa natin gaya ng pag-ibig. Mahirap kasi. Ano gagawin natin? Kaya sabi ni Pablo, ano ang aking gagawin? Wala. Buti na lang, andiyan si Kristo. Ano dapat natin gawin? Tanggapin natin si Kristo sa ating mga buhay ng totoo. Para gawin niyo yung mga bagay na dapat natin gawin. Kasi tayo, hindi natin magagawa yung bagay na dapat natin gawin gamit ang ating sarili. Kakayahan, kaalaman, diskarte, hindi natin kaya. Kasi hindi ka sa atin na tayo talaga ay makasalanan. Sa totoo lang. Kaya dapat isusuko natin yung buhay natin kay Kristo, ibibigay yung kapamahalaan nito upang siya ang maghari sa buhay natin. Sa ganung bagay, magagawa natin mahalin yung ating kapwa. Amen po ba? Kasi tayo hindi natin magagawa yung mahirap yun
subukan mong kumain ka ng hamburger, isa lang. Gutom na gutom pala, hamburger. Eh, alam mo, maliit lang yung angels eh, di ba? Bumili ka isa, kinain mo isa, pamaya kakainin to, nagutom pa na naman. Isa na lang, liit lang nun eh, yan lang kagad kumalang yun eh. Eh, may nagugutom na kapwa mo, humingi sa'yo, eh, bitin ka pa ron, ang gagawin mo. Oh. Siyempre, sabihin mo, bibigay mo yun sa totoo lang kasi yun yung mabuti. Pero sa totoong buhay, bibigyan mo ba yun? Isang kagat na lang. Di ba? Isang kagat na lang eh. Di ba? Oo. Magdadahilan ka lang, nakakahiya, bibigay ko pa ito, isang kagat ko lang. Pero totoo, dapat bigyan mo siya. Kahit na kaunti pa yan. Kasi kailangan niya yun. Ganun. Eh ikaw, dahil gusto mo yun sa totoo lang, kakainin mo na yun. Eh, magdadahilan ka na, ano? Hindi na magandang ibigay ito kasi may kagat na eh, di ba? Eh, nagugutom nga eh. Di ba? Magdadahilan ka na, magagawa ka na ng dahilan mo sa sarili mo. May laway na ito eh. Di ba? Pero dapat binigay mo yun. Nagugutom siya nang hihingi eh. Ganun yun. Eh, tayo naman, dahil may isip tayo, mga bagay na naglalaro sa isip natin, may dahilan tayo. Kunti na lang eh, kasi baka sabihin niya, grabe naman ako, nabigay pa ako, di ba? Mga ganun. Pero dapat ibigay mo yun. Ganun lang po yun. Yung pag-ibig. Kapag ka hiningi, ibigay mo. Kaya kasabi, kapag ka hiningi yung balabal mo, ibigay mo. Para sa kanya. Ganun ang pag-ibig. Ganun kasi yung ginawa ni Jesus sa atin. Yung buhay niya, binigay niya para sa atin. Kaya ganun din dapat tayo sa ating kapwa. Kaya kung talaga mahal natin ng Diyos, mahalin natin yung kapwa natin. Yung ebidensya na mahal natin ng Diyos. Kasi yung Diyos hindi natin nakikita. Paano natin mamahalin siya? Yung kapwa mo muna, mahalin mo. Pagka nagawa mong mahalin yung kapwa mo, na mahal mo na yung Diyos. Kasi yun yung utos niya eh. Yun yung ibig ng Diyos eh. Yun yung ikaliligaya niya. Ano ba yung utos ni Jesus bago siya umakyat sa langit? Siya nakakalam. Ano ang utos ni Jesus na iniwan bago siya umakyat sa langit? Yan. Matthew 28:19 to 20. Go and make disciple. Sige, basahin natin. Matthew 28:19 to 20. Ito yung umakyat na si Jesus sa langit kasi namatay siya sa loob, namatay siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ano yung purpose? Para magpakita siya na talagang siya'y nabuhay kasi maraming hindi pa hindi naniniwala na buhay siya, maging si Santiago na kanyang kapatid. Pakita mo na siya kay Santiago, hello Santiago, my brother, I'm alive, parang gano'n. Para maniwalang buhay siya. Okay? At 40 days, hindi yung 40 days na yung paniniwala natin na kapag namamatay yung dito ba yung kalulungan niya, hindi ganun yun. Si Jesus lang yun. Para mapatunayan na siya ay buhay. At nangaral pa siya ng panahon na yun dahil may mga tao pang gusto siyang niyang mapaniwala niya. Okay? Yun yung 40 days ni Jesus dito. Pero hindi tayo yun ha. Pag namatay tayo, may patutunguhan na talaga tayo. Si Jesus, purpose para makita ng lahat na siya'y buhay. At bago siya umakyat, nagbilin siya ng utos na dapat natin gawin. May inutos siya, ito yun. Habang umakyat siya sa ulap, papuntang langit. Kaya habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan. Kaya, anong utos niya? Pangaral yung mabuti niyang balita at hanapin natin yung mga tao na dapat mapangaralan ito. Ibig sabihin, mahalin natin yung kapwa natin, bigyan natin ng kaligtasan. Kasi pag hindi nila nakilala si Kristo, hindi sila maliligtas. Kaya, ang higit na nais ni Jesus ay yung maligtas tayo. Ibig niyang lahat ay maligtas at tayo ang gagawa nun. Kung mahal natin siya. Kung hindi natin siya mahal, wala ka gagawin. No effort ka. Yun lang. Kaya, walang mangyayari. Paano mo maipakikita mahal mo ang Diyos? O, sundin mo siya. Mahalin mo yung kapwa mo, bigyan mo ng kaligtasan. Okay? Kaya iba pa, marami pang mga bagay na pwede natin gawin sa iba. Na dapat mga utos. Yan. Lahat ng inuutos ko sa inyo. Pag sinabing lahat ng inuutos, lahat ng salita niya na nasa Bible, na ipinangangaral niya, dapat
ibinabahagi natin sa ating kapwa bilang pagmamahal kay Jesus. Pagmamahal kasi, sumusunod ka sa Kanya. Meron kang Panginoon, may hari kang sinusunod. Merong nagmamayari sa iyong Diyos. Si Jesus yun dapat. Yun ang pagiging iglesia. Ang isang bahagi, ang iglesia kasi ibig sabihin, katawan ni Kristo. Na siya ang ulo, at tayo naman bilang bahagi ng katawan. At bilang bahagi ng katawan, meron dapat tayong ginagawang tungkulin na parte. Nakatibayan ng parte tayo ng katawan. Ngayon, pag wala tayong ginagawang tungkulin bilang parte ng katawan ni Kristo, anong tawag sa'yo? Hindi ka bahagi ng katawan. Okay? Hindi ka bahagi kasi wala kang ginagawa eh. Paano ka naging katawan? Ano ba yung kamay? Ano ba ginagawa niya? Di ba? Walang susulat. May dumadampo, tumahawak. Ano yung paa? Anong ginagawa? Naglalakad. Pumupunta sa malalayo. Ano yung bibig? Nagsasalita. Mata, naghahanap, tumitingin. Yung ilong, ngaamoy. Tenga. Kaya huwag tayong walang gawin kasi huwag paralitiko dapat tayo. Dapat meron tayong ginagawa. Sa simpleng bagay na sasabihin mong kapatid, mahal ka ni Jesus, yan, gumagawa ka na ng mabuting bagay niyan bilang parte ng katawan ni Kristo. Amen po ba? Yan, ano yung inutos ni Kristo? Nung siya'y umakyat sa langit, humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Kaya yan, sa lahat. Turuan natin sila na kumilala sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Huwag kayong maguguluhan. Sa pangalang Jesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabing si Kristo ay Diyos. Amen? Kaya yun, tandaan natin yan, napakahalaga na dapat natin maintindihan na tinuturo ng Roma sa atin na dapat huwag tayong manghatol sa ating kapwa at huwag tayong magiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Dapat tayo sa ating question and answer. Meron ng tanong. Baka may tanong kayo na hindi magustong linawan patungkol sa mga bagay na ating na pag-aralan sa hatulan ng iyong kapatid at sa huwag maging sahi ng pagkakasala. May tanong ba? Kasi baka may gusto magtanong. Pwede kayo magtanong. Yan. Okay, so base sa ating pinag-aralan, yung mga pagkain ba ay may pinagbabawal ba talaga ang Diyos? Ano? Wala. Lahat pwede kainin. Okay? Pero sabi doon, kung dahil sa kinakain at nakasala ka, kasi may mga taong bawal sa kanila, yun yung paniniwala nila. Oo, ganun. Yan, yung aso, bawal kainin. Sa ibang reliyon, may bawal talaga. Yan yung sila, paniniwala nila yun. Galang niyo yun. Walang problema doon. Ang mahalaga, ang hahatol naman kasi sa kanila, yung Diyos nila. Tandaan nyo, basta ikaw, yung Diyos mo, sigurado kang tunay. At sigurado kang sinusunod mo siya. Tama? Kasi totoo lang, may mga pagkain talaga bawal. Bawa sa high blood, bawal talaga yung baboy. Aso, kasi may rabies yun eh. Tama? Akal pala, nataklasan ko sa Facebook na balod ko eh. Yung aso pala, yung rabies pala niya, hindi pala yung nawawala. Kaya ingat pala yung kumakain ng aso, may rabies. Pag nakain mo pala yung lunas, delikado din pala yung kumakain ng aso. Kaya, yung sinasabi ko kayo kumain ng aso, kasi paniniwala nyo, nakakalakas na katawan ni aso. Bahala kayo. Kayo ba ang Diyos na nakakaalam nyo? Huwag lang kayo matiyempuhan ng rabies. Kasi delikado pala. Alam mo lang ng mga eksperto, alam ko lang. Kaya pala, huwag daw kakain ng aso. Pero sa mga kumakain, wala sila, wala lang kasi resistensya nila. Okay lang yun, huwag na lang natin biyahin. Kaya yun. Ang mahalaga, hindi tayo nagiging dahilan na sila ay nagre-rebelde sa Diyos. Yun. Ayun ang ibig sabihin yun. Basta ginagawa nila yun, dahil yung paniniwala nila, paglilingkod nila sa Diyos, walang problema doon. Tayo naman, ginagawa natin paniniwala natin kasi yun yung alam nating tama na magustuhan ng Diyos. Walang problema yun. Pag si Jesus ay itinataas, magkakasama tayong lahat yan sa Panginoon. Ano man, alam mo kinaalaniban ng mga grupo na meron sa mundong ito. Huwag mo lang sasalungatin si Kristo. Hindi na tayo magkakapareho ng paniniwala. No?
Pero pag si Jesus ang Diyos mo, siya ang daan, katotohanan, ang buhay, siya ang dapat natin tanggapin sa buhay, okay yun. Pare-pareho tayo ng paniniwala. Walang problema. Huwag lang hindi siya. Okay? Ano pa? Kung tayo maging dahilan ng pagkakasala, kasi napakabigat ha. Yung alak, masama ba ang uminom ng alak? Oo, sino sagot? Masama bang uminom ng alak? Email, sabi nila, yung iba. Hindi naman. Ah, Lasing. sinanay Sally. Sinanay Sally hindi uminom ng alak. Kaya nanay nila masama. Juice. Sa Bible, wala namang binanggit masamang uminom. Pero sabi dito ng Roman 42, huwag ka na, mabuti pang huwag ka na uminom. Kung yun ang nagiging dahilan ng pagkakasala. Ang masama yung maglasing. Sabi ng Bible, sa atin, Galatians 5:19. Basahin natin, Galatians 5:19. Hindi may kakila ang hilig ng lama, pakikabit, kahalaya, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapoon sa isa't isa, pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkaigit, paglalasing. May paglalasing, kaya bawal talaga yung maglasing. Paano ka malalalasing? Uminom ka ng may kainuman. At saka iniinom mo, may alcohol. Kaya bawal maglasing. Uminom ng may pagpalpalasing. May mga alcohol. Pero kasi yung pag-inom ng alak, kapag ka kasi nakita ka ng tao, bumibili ka ng alak sa tindahan, naging ka pa naman, patay ka na. Kakasala sa iyo. Alam mo na marami ng marites ngayon sa mundo. Kung lalaki at babae, baka matagka, mga marites yan. Ay, alam mo ba si Nanay Lira bumili ng gin? Halimbawa lang. Ayun ba puro na gin yun? Mayroon pala sila ng gin. Banal-banal lang. Mayroon na singgera na naman pala. Mga gano'n, iwasan natin. Okay? Pero hindi masama uminom. Kung juice. Okay, juice. Sa pag-aaral kasi yung alak noon, juice. Sa mga eksperto noon. Pero yun yung pag-aaral nila. Iba naman yung ibang pag-aaral. Sa iba naman yung pananaw nila sa pag-aaral. Pero para sa akin, parang tama. Para sa akin, sa kayunan ko sila tama. Kasi nung panahon, yung sinasabing alak, karas ng mga prutas. At sa tawag ninyo sa panahon natin ngayon, juice. Tama? Ano tawag natin sa sa shake? Yung fruit shake. Yung katas din yun Nalalagyan ng yelo. Ano ba yung yelo? Tubig din yun. Kaya yung himala sa kanan, tubig yun Nalasa ba nga Basahin mo, tubig. Nakalagay doon, ginawang alak yung tubig. Noong panahon, kapag hindi tubig yung lasa nila, may yung isang likido, nalasahan nila masarap, matamis, may lasa. Alak ang tawag nila doon. Kasi wala pang gin nun, wala pang red horse nun, wala pang emperador nun. Tama? Lahat ng wala pang juice na tinatawag nun, yung kagaya natin, mga tang, mga ganun. Kaya kapag may lasa, ang tawag nila alak. Okay? Sa pag-aaral nila. Ako naman, sa palagay ko, sang-ayunan ko sila para sa akin. Yun. Kasi sa palagay ko naman, okay naman kagaya ni Pablo. Wala namang question pag pinag-aralan mo din. Iba yung alak natin ngayon. Kasi meron talagang alcohol na nakakalasing. Inu-invento na sila talaga ng pampal. Kita mo, isang shot ka lang. Pag-isa ka na. Di ba? Meron kang kung paano nila naka-invento ng pinakamaanghang na pagkain, di ba? Yung noodles, pag kinain, ang anghang sobra. Ganon din sa alak. Nag-iimbento sila ng chemical na ng papalasing ng mas malakas. Tama po ba? Siguro naman, high-tech na ngayon at alam niyo na rin yung mga ganyang bagay, kaya hindi lang natin gaano paliwanag. Kaya, tandaan niyo yan Pero, kung makakasala ang iba lang dahil sa pag-inom mo ng alak, masama yun. Huwag ka nalang uminom, sabi rito. Di ba, huwag ka nalang kumain o huwag ka nalang uminom kung magiging dahilan yun ng pagkakasala. Kasi gagayahin ka pa ng apo mo, ng anak mo. Halimbawa ako, nakita ni Ron na umiinom pala ako. Hindi ko bumibili, halimbawa, makaalak doon sa may kawayan pa. Hindi ako kilala ron, hindi ako pastor doon Dito lang ako pastor. Pag bumili ako, pag bilang po, kapit bayan namin, pastor ako Pag bilang ako ng gin,
ay yung pinakamalakas ng tama yan, emperador lang siguro. Pag bilang may emperador, nakita kami bahay, patay. Ay, lasinggero pala to, pastor pa naman to. Lahat pala ng born again, lasinggero din. Lahat niya, di ba? Kasi may kasabay nga ako sa jeep, yung nangangaral ng mabuting balita, tapos nangihingi. Yan talaga mga born again, talaga nangihingi ng mga pera yan, nangangaral. May bayad yung pangangaral, dapat walang bayad. Damay tayo, hindi naman tayo yun eh. Tama? Ay, ganun din yun, pag bumili ka ng alak. Damay tayo lahat doon, lahat tayo sisirain doon. Kaya, bumili ako sa may kawayan, layo, hindi na ako nilalaro. Uwi ko, lalagay ko sa bag ko, kasi titinda ako eh. Iinumin ko ngayon sa bahay, makikita ni Neron. Oh, di ba? Umiinom. Okay lang sa kanya, hindi, okay lang kasi sabi ng Bible, pwede ka uminom, huwag ka lang magpag-inuman, huwag ka lang maglasing. Iniyahan siya ng mga klase niya, birthday. Oh, may mga bata ngayon, umiinom na. Katuwaan. Baka pwede uminom tayo, wala naman nakakakita. Isipin ni Neron, pwede naman, ang tatay ko, umiinom naman. Pastor pa eh. Di ba? O. Hindi ang lakas ng impact ng bulong ng kaaway sa kanya nun. Hindi niya maiiwasan yun. Talagang iinumin niya yun. Ganun yun. Kaya, kung magkakasala sila ng dahil sa atin, huwag na natin ituloy. Yan. Huwag tayo maglalasing. Yun ang masama. Huwag na tayo minom. Kasi mapapahamak. Sabi doon, sisirain ito ang inyong buhay. Pangalawa, ang mahal ng anak ngayon. Okay? Bilhin na natin ng bigas. O kaya, itulong na lang natin sa iba. Marami nagugutom ngayon. Ama, ako nga, sunto lang. Ang dami kong problema sa buhay, lalo sa pinansyal. Mabigat. Kung iinom pa ako, hindi lalo kami mahihirapan. Ay kung minsan, mabigat na nga yung buhay ko, tapos ako may lumalapit pa sa akin, humihingi ng tulong. Ay paano kung ibibigay sa kanila? Kung minsan, kakainin mo na lang, bibigay mo. Eh kung umiinom ako, nilalo ko na siya hindi na bibigyan ng tulong. O, ibibigay ko sana. Bibili ko ito ng Red Horse ko eh. Para makatulog ako, mas mura ako eh. Di ba? Hindi ko maibibigay. Ganun yun. Kaya, mas maigi na yung huwag uminom. Isipin natin ang mga bagay na magbibigay kabuluhan sa paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Ayan. Meron ko ng tanong, ano ba? Ang alak, hindi naman masama sinabi ng Bible. O sinabi, masama ang uminom, maglasing. Hindi masama uminom. Pero sabi nito sa Roman 14, kung yun ang magiging dahilan ng pagkakasala ng iba, huwag ka na lang uminom at saka huwag ka na lang kumain ng bawal. Nang alam nilang bawal, pinababawal nila sa sarili nila. Pero walang binanggit na bawal uminom. Ang binanggit, bawal maglasing. Yan. At kung alak naman, kasi ininom nila ng alak, hindi po, sa pag-aaral nga, ulitin ko lang, yung alak noon, juice yun. Galing sa katas ng prutas. Wala pa alcohol noon. Wala pa na-invento noon eh. Di ba? Kaya maaaring juice yun. Kaya yung himala sa kana, yung tubig, ginawang alak ni Jesus. Kasi ang tubig, kapag may lasa na ng panahon, alak ang tawag nila ron. O maaaring juice yun sa panahon natin ngayon. Tama po ba? Yun ay sa pag-aaral ng mga eksperto. Pero sa paniniwala dyan, sa inyo na yun. Pag-aralin nyo, at kung yung pinakamahalaga, kunin nyo. Ang sinasabi rito, huwag ka lang maging dahilan ng pagkakasala. Okay? At huwag kang maglalasing. Yun. Masama talaga. Ayun. Okay po ba? Naiintindihan ba? Yes. O nalilito pa rin kayo? Sige, Nay. Yung tao na nakikita ko kung hindi mo niya alam, tsaka umiinom. Eh, palagi naman gano'n eh, di, ano yun? Yun, ang sinasabi ng pagdalasing. Kasi pagka sinabi mong naglalasing ka, nadadami yung pag-inom mo ng alak na nakakalasing. Bakit ba dumadami yung inom mo ng alak na nakakalasing? Kasi nalilibang ka. Bakit ka nalilibang? Kasi may kakwentuhan ka, may kainuman ka. Tama ba? Kung wala ka kainuman, meron din naman, siya lang nag-iisa, talaga malakas uminom, lasing siya. Masama pa rin yun. Kasi naiiba yung konsepto ng isip natin pag lasing tayo. Kaya sabi ng Bible, huwag kayo maglalasing, sisirain ito ang inyong buhay. Ayan. So ibig sabihin kasi may mga bagay tayong nagagawa kapag lasing na tayo. Kung minsan hindi natin alam, biihin na tayo sa banin. Magagaya ng katrabaho ko dati. Natutulog kami, contraction kami, tabi-tabi. Lasing na lasing. Umihi sa banin.
sobrang lasingan, di nagalit yung katabi namin na naihiya siya eh. Nagtanim lang sama ng loob. Yun yung pinag-aawayan nila. O, hindi naging maganda. Kaya nga, ay kung nagka-pang-abot sila, nagkasakitan, ay di isa namatay, di ang bigat. Yun yung sinasabi ng Bible. Kaya masisira yung buhay mo. Huwag mong subukan, sabi nga ni Duterte. Huwag mong subukan. Yan. Kaya gano'n. Maging malawak tayo. Kaya sabi ng Bible, huwag na tayo maglalasing. Bakit? Tama naman. Maraming kapakinabangan pag di ka naglasing, magiging tipid ka sa pagbili ng alak, mahal ang bilihin ngayon. Pangalawa, pagiging okay yung isip mo, hindi ba masisira. Kaya bawal talaga, sabi ng Bible, paglalasing. Kasi hirap na ng buhay. Bibili mo na lang ng bigas. Pagbilan, 10 kilong bigas, ikaw, wala ka ako pang inom dyan. 5 kilo na lang. yung pamili mo sana ng 5 pa, bibili mo na lang ng alak. O, lilipas yung ilang araw, wala na naman kayong bigas. Kasi binili mo na ng alak. Ganoon. Kaya dapat maging malawak tayo. Masamang maglasing, yun lang ibig sabihin doon ng Bible. Ano kanina hindi pa lang? Hindi masamang uminom kasi wala namang binanggit sa Bible. Pero ang sabi dito ng Roma, asan na ba yun? Roma 14. Yeah. Asan na yan? 21 ba yun, Brother Joshua? Yan, 21. Roma 14:21. Mabuti ang huwag nang kumain ng karni o uminom ng alak. Sabi dyan, mabuti na huwag na lang kumain kasi hindi naman talaga masama kumain ng karni. Kasi lahat ng pagkain pwede naman. O uminom ng alak, hindi naman masamang uminom ng alak. Anong panahon kasi nila, juice naman yun. Herbal, nakakagamot na sakit ng sikmura. O gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Kasi kapag nakita ka nilang yun ang gagawin mo, nag-isip sila ng hindi maganda, yun ang masama. Naging sanhi ka ng pagkakasala. Pwede yan kung sarilinin mo na lang. Halimbawa, ikaw ang nakakalaw. Ito, Panginoon, ito yung paniniwala ko. Dahil ito, sa paniniwala ko, kakain ako nito. O alam mo nang may kasama kang hindi kumakain ng karne, huwag mong ipakita sa kanila. O halimbawa, Lord, eto naman, iinom ako ng alak kasi ang sakit talaga ng sikmura ko eh. Talagang may lamig yun. Ito'y gagawin ko dahil sa'yo. O wala ipakita sa kanila. Kasi baka makita ka, pag dahilan ka ng pagkakasala nila. Pero dapat, tama, kaya nga sabi dito, dapat, ikaw na lamang at ang Diyos ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa bagay nito. Sa umpisa, balik tayo sa Roma 14. Sa umpisa, 5 ba yun? 5. May nagpapahalaga sa isang araw na higit kaysa ibang mga araw, may naniniwala namang pare-pareho. Ang lahat ng araw dapat tiyakin ng bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Ang ibig sabihin niyan, dapat tama yung pasya mo doon sa pagkain o sa pag-inom. Dapat ang Diyos ang kausap mo doon. Meron kang ugnayan ng Diyos at tungkol sa Diyos yung bagay na ginagawa mo. Kung sabihin, hinihingi mo ng permiso sa Diyos yun at ginagawa mo yun dahil sa paniniwala mo sa Kanya. Hindi para makapamperwisyo ng iba. Pero dahil tayo mga Christian at malawak ang isip natin dapat, alam natin yung mga bagay na magdudulot ng kabutihan sa iba. Kasi alam mo, magagayahin ka eh. Ng iba pag nakita kang ganun. Lalo na sa alak. Gaya nga kanina, pag ako nakita ng anak ko umiinom, gagayahin niya yun. O, di ba? At kinalaunan, magiging lasinggero siya. Yung alak, hindi naman masama kasi wala naman pinagbawal masamang uminom. Ang pinagbawal masamang maglasing. Kaya huwag ka na lang makipag-inuman. Huwag ka na uminom ng marami. O di kaya, uminom ka na lang katas lang ng juice. O bili ka na lang ng ubas sa palengke. Durugin mo yung blender mo. Yun ang inumin mo. Makita ba nila, juice yun. Kasi juice tawag sa atin nun. Sa panahon, ang tawag nila doon, alak. Tama? Kasi wala pa alcohol nun eh. Ngayon, ang tawag sa atin ng mga nakakalasing, alcohol. Tama ba? Ngayon, kapag bumili ka ng ubas, dinurog mo, anong tawag ngayon sa atin doon? Juice. Juice. O juice. Yun yung kanila din doon. Kaya siguro,
sa mga nag-eksperto, ang ano nila dyan, sa termino ng kapahayagan ng salita na tradisyon ng panahon natin ngayon at noon. Kaya yung mga alak noon, ang tawag sa atin ngayon, juice. Maaaring juice. Kasi ang alak natin ngayon, gin, emperador, mga ganun, red doors, puro may alcohol. Tama mo ba? Iyon noon, herbal. Katas ng ubas, katas ng palay. Yan. Ano rin kasi yun, nakakalasing din siya, nakakaano. Pero gamot yun sa sakit. Ginagawa nila yun. Tsaka malamig yung panahon noon. Doon yun, doon. Ngayon, iba na tayo ngayon. Okay? Kaya huwag tayo maglalasing. Yun ang masama. Maglasing. Baka naman may pabalita pa natin. Pwede pala uminom. Inom. Bahala kayo at ang Panginoon lang nakakaalam doon. Dapat si Jesus yung may itaas sa buhay natin. Amen? Yun lang. Meron pa ba tanong? Dati uminom ako ng red wine. Red wine. Red wine. Ngayon kasi, pagka sinabi mo red wine, sa iba, masakit na rin pakinggan, alak na rin siya. Pero herbal naman siya kasi kung minsan sabi ng doktor yan, yung herbal maganda sa puso, yung red wine. Pero, ngayon nga, iba na yung isip ng tao ukol sa bagay na yan. Para sa akin ito para sa akin lang. Hindi na ako iinom nun. Kasi pag nakita nila, wine din yun alak din yun Huwag ka na lang kasi magkakasala sila nasa bote na Bumili ka na lang ng ubas. Kaya lang, ano ba yung ginagawa red wine? Yun na lang, durugin mo na lang, yun na lang, para hindi ka magkasala. Kaya nga may mga blender na, ako nga may binili maliit na blender sa Shopee, 128 lang. Yung ginaganon-ganon, malaki. Para bibili kami ng prutas, dudurugin, gulay, dinudurog inumin namin. Bumili ako noon. Kaya gano'n lang gawin natin. Kung gusto natin uminom ng mga gano'n. Kasi kapag bumili ka noon, makikita hawak-hawak mo pa, nakakahug pa, nakabuhay. Ay, sinari nila, nasigera pala ito. Magkakasala sila. Amen, gano'n lang yun. Di ba nakakalasing yung ubas? Nalilihilo nga ako pag kumakain ako ng ubas Okay? Magkasubrahan. Oo, yun. Kasi nga, ano yan, herbal. Herbal yan. Lahat naman ng nung panahon kasi ganoon. Kaya yun. Okay? Hindi sinasabi mo sa mga uminom, ulitin ko lang. Kasi wala naman sinusulat na sa mga uminom. Kundi sabi rito ng Romans, huwag ka na lang maigi. Mabuti pa, huwag ka na lang kumain o uminom. Kasi kung magkakasala yung iba, kung yun ang iisipin niya sa'yo, huwag ka na lang gumawa ng ganun. Yan, ibig sabihin, maging malawak. Sabi ko ni Pablo, kaya sinasabi ni Pablo madalas, ito ay ako ang nagsabi, hindi ko sinasabi gusto ng Diyos. Sinabi ng Diyos, kundi ito ay para sa akin. At sa palagay ko naman, kasama ko ang Diyos. At sabi niya, ibig niya sabihin, kung sakali nagkakasala ako, tinuturo ko sa inyo ito, patawarin ako ng Diyos. Kaya alam ko lang mong ginagawa ito para masigit naman na maipaliwanag. Gusto ni Pablo kasi maayos. Kaya pag siya nagpapaliwanag, ito ay para sa akin. Hindi ko sinasabing ang Diyos ang nagsabi. Ito ay para sa akin. Pero pagka sinabi niya naman, ang Diyos na sasabihin niya yon. Ito ang sabi ng Diyos. Sabi bang mga sulat, aralin yung maigi yung mga sulat niya. May mga words siyang ganun. Kaya kung sa palagay niya, sasabihin niya yung sa palagay niya. Yan ito si Pablo rin nagsulat nito Sabi niya rito, pahayo niya, mabuti na lang. Mabuti na huwag na lang uminom. Okay? Sabihin, wala namang binanggit na huwag uminom. Pero huwag na lang tayo uminom. Kasi magiging dahilan ka ng pagkakasala. Yun lang yun. Amen? Nawa, maging maayos ang ating pag-aaral. At aralin natin maigi yung salita ng Diyos sa buhay ni Apostol Pablo kasi napakahalaga niya. Kasi yun yung ginagawang access ng iba kaya lalakas uminom. Kasi pwede naman yabi naman ng Bible Minsan may mga Christian pang ganun Yan kakamali lang sila ng pag-aakala. Kakamali lang. Kaya minsan hindi nagiging mabuti yung paglilingkod natin sa Diyos. Kaya nagiging pareho na tayo ng iba. Yun. Pero gano'n pa man, sabi ng ating pinag-aralan, lahat ng bagay gawin natin, ang Diyos ang ating pinararangalan. Amen po ba? Lampakan natin ang Diyos. Kaya wala naman tanong. Meron pa. Okay na. Tayo mag-pray. Lord, salamat sa umagang ito, sa aming kalakayan, purihin ka. Sa iyo lahat ng paral at papuri at gawin mo kami sa aming pagpupuri sa iyo. Nawa, ikaw ang maluwalhati. Tanggapin mo ang aming mga parangal.
glory para sa iyo lamang. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. At tayo ay magsiyar, maya-mayang konti, magsimulan tayo sa ating pagpupuri sa Panginoon. Amen.